Good morning po, no? Ngayon ginawa ko to, it's 8:20 ng umaga. So mga kaibigan, para po sa mga fans ng ni Jerwin Angkahas, ni Champ Jerwin Angkahas, ay ito pong balita na pong ito ay para po sa inyo. So bago po tayo magsimula, let's get an intro. We are live! Good day everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Antaya will translate. First, I would like to thank God for giving me this trip. We'll have the main event of the evening. Okay mga idol, so Jerwin Angkahas, para po sa mga nag-aabang, nagtatanong ng kanyang susunod na laban, susunod na hakbang, anong plano ng MP Promotions for him. Ito po, magandang balita mga sirs, dahil ito pong kampo ni Jerwin Angkahas, of course together with Coach Joven Jimenez, ay tutulak na po pa Amerika ngayon pong darating ng Miyerkules. To be specific, Las Vegas po sila magkakaroon ng training camp, no? So Jerwin Angkahas and Coach Joven Jimenez, mga idol. Ngayon, sino po ang maaari niyang kalaban? The possibility ng kanya pong kalaban ay maaari pong isang Hapon, mga kaibigan, ang kanyang makakalaban. Ito po sinulat na din ng ating kaibigan at talagang ginagalang na si Sir Kinito Henson. At ito yung mga list of Japanese fighters na maaari niyang kalabanin as per Sir Sean. So bakit kanyo may possibility din sana na si Edwards, kaya nga lamang baka daw tumakbo-takbo lamang ito kasi yun ang pamamaraan niya ng paglaban. So ito naman, itong fighter na ito ay pwede sana, kaya lang sabi ni Sir Sean wala daw visa. So again, no, nowadays visa has been an issue kasi nagiging some countries bina-blacklist nila itong red tag na bansa na ito, na wala munang papasok sa bansa nila. So talagang ngayon nagiging issue yung mga visa na yan, no? Of course, si Coach Joven Jimenez ay kakaayos lang din ng kanyang visa. Yung mga nakapending dati before the fight of Sir Manny Pacquiao ay meron ng visa. I think including Brother Jason. So meron na sila mga visa ngayon. So Coach Joven is ready to fly with Jerwin Angkahas, mga kaibigan. So as per Team Angkahas naman ay kay Jerwin naman, lalaban naman siya kahit sino. Ngayon ang tanong, gusto lang ng marami na makita si Jerwin Angkahas sa isang unification bout. Well, as per Sir Sean, ay itong si Jerwin Angkahas, after this 10th world title defense, there will be no problem to now put Jerwin Angkahas into a title unification, most probably against Juan Francisco Estrada. Yun po ang tinatarget. So yan po, maganda balita yan na si Jerwin po ay at si Coach Joven ay nagsasanay po ngayon. Wala po sila sa survival camp, no? Nasa kuwan po sila, nasa Bukidnon, sa Dangkagan, Bukidnon if I'm not mistaken. At nandiyan yung mga sparmates ni Jerwin. Ayan sila Alexis Abilar, sila Angelo Beltran, sila yung mga dati din nating kasamahan, ano. At ito, as always naman, mga kaibigan, Jerwin Angkahas will always be on his tip-top shape, mga kaibigan, and his nutrition naman is being handled by Ma'am Jeanette Aro. So talagang itong si Jerwin Angkahas, kahit nag-aantay pa ng laban noon, is on track talaga yan as always, mga kaibigan. Ganyan po talaga si Jerwin, napaka-disiplinado. So yung mga idol, pagdating ng Las Vegas, they will be joining Jonas Sultan. Magsasama sila sa training camp. At ito nga, dahil si Jonas Sultan ay naghahanda din, October 30, meron po siyang laban. At yan po ay against sa 14-0 with 14 knockouts na si Carlos Caraballo, mga kaibigan. So yun nga, ito nga mga idol. So ang importante naman dito ay makatulak na ang Team Angkahas sa US, and then pwede naman once they arrive in the US, then they will have their training camp there, and then of course Sir Sean will do his thing, na creating and organizing the fight of Jerwin Angkahas, mga kaibigan. So ito po, yan po yung mga
may bibigay namin sa inyong update, lalo na po sa mga fans ni Jerwin Angkahas. So magandang balita po yan because before the year ends ay makikita po natin lumaban muli naman itong ang ating pambato sa 115-pound division na si Jerwin Angkahas, no? Marami din nagtatanong kasi nga hinahamon siya ni Kazuto Ioka if there's a possibility, anything is possible. So maybe after this 10 title defense ay sabi naman ni Sir Sean is makikita na natin na walang problema si Jerwin Angkahas sa isang title unification. So maybe itong si Estrada or si Ioka, because Ioka wanted to fight Jerwin Angkahas. So napakagandang laban yan. Even Estrada fight, napakaganda, or labanan ni Jerwin Angkahas si Roman Chocolatito Gonzalez, napakagandang laban din yan. Or itong si Rong Visay, although natalo siya ni Estrada, magiging malaking laban pa rin at magiging talaga napaka-interesanting laban if ibigay kay Jerwin Angkahas, mga idol. So ayun, marami din nagtatanong why MP Promotions or PBC, or dati nung nasa Top Rank pa siya, hindi siya napalaban ng World Title Unification. Well, ayun kasi iba-iba kasi ng ng takbo ng karera. So hindi man siya agad nakalaban sa isang title unification, but Jerwin Angkahas is the longest reigning 115-pound champion as of this day, mga kaibigan. And biruin mo, 10 title defense, napakahirap kong gawin yun, mga idol. So best of luck, Champ Jerwin Angkahas, Coach Joe Mendimenes, ingat po kayo, at looking forward for a great fight. And of course, looking forward for this title unification. Yan lang po ang ating balitang boxing ngayong pong araw at ngayong pong umaga. God bless po sa inyo lahat.